Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So, ang topic natin ngayon is for differential calculus, which is about limits of trigonometric functions, part 4. So, kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1, 2, and 3, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para meron na kayong idea or background dito sa mga isa-solve nating problems ngayon. Pati yung playlist na rin pala ng differential calculus. Okay? Para lahat ng videos ko, pwede niyong mapanood. So, ito yung tatandaan nating theorems uli or formula kapag nag evaluate tayo ng limits ng trigonometric functions. Etong apat. Okay? So, nakapag-solve na tayo hanggang problem number 42. So, tuloy lang natin. Let's have problem number 43. Okay? So, sulat ko muna. For problem number 43, limit of tan 7x over sine 3x as x approaches 0. So, kapag dinirect sub natin yung 0 sa x, mag-i-indeterminate yan, di ba? Kasi tan ng 7 times 0 over sine ng 3 times 0, bale tan 0 over sine 0. And it is equal to 0 over 0, which is indeterminate. So, hindi pwede pag indeterminate 0 over 0. Pero, meron nga tayong theorems. So, pwede muna natin gawin, i-represent natin yung tan 7x in terms of sine and cosine from identity, quotient identity. Tan 7x is equal to sine 7x over cosine 7x all over sine 3x limit as x approaches 0. So, bale, magiging, di-divide natin tong numerator, sine 7x over cosine 7x by sine 3x over 1. Or ibig sabihin, i-multiply natin to by the reciprocal ng sine 3x over 1, which is 1 over sine 3x. Limit as x approaches 0. So, magiging ano na siya, multiply nyo na lang limit ng sine 7x times 1, sine 7x pa rin, tas cosine 7x times sine 3x. So, gawin ko siyang sine 3x times cosine 7x. Yan. So, mag-i-indeterminate pa rin yan kahit i-plug in nyo yung 0 sa x. Pero, yun nga, ang a-apply natin ngayon is yung theorem na kapag meron tayong limit ng f of x, sige, pwede naman, f of x over sine ng f of x as x approaches a, it is equal to 1 and limit ng sine of f of x over f of x as x approaches a is equal to 1 din kapag yung limit ng f of x as x approaches a is 0 and yung f of x is non-zero function. So, kaya lang dapat mapalabas natin yung ganitong form sa limit. Kung meron tayong function sa loob ng sine na f of x, meron din dapat tayo sa numerator. Tapos kung meron tayong sine, may f of x sa loob ng sine sa numerator, meron din dapat sa denominator. So, magmamanipulate tayo. So, itong original function natin or yung limit, diba yung sine 7x, anong kailangan niya sa denominator? Dahil yung f of x natin is ito actually gagamitin natin muna. Dahil yung f of x natin or yung function sa loob ng sine is 7x, dapat meron ka ring 7x sa baba. Okay, so maglalagay tayo ng 7x.
Tapos, mamaya natin babawiin na ia-undo. Then, ito namang sin 3x sa denominator, ito naman gagamitin natin, yung theorem na to. So, kung meron kang f of x na 3x sa loob ng sin, dapat meron ka ring 3x sa taas, sa numerator. So, magdadagdag ako ng 3x sa numerator. Yan. Pero, yun nga, babawiin natin. Or, hindi kasi pwedeng nag-divide tayo ng 7x tsaka nag-multiply ng 3x lang. Mababago yung value ng function pag ganon. So, ia-undo natin or babawiin natin yung pag-divide ng 7x dito, dapat mag-multiply tayo ng 7x. Okay? Or 7x over 1. Para equivalently, cancel nyo lang yan, nag-multiply ka lang ng 1. So, same value ng function, ang mababago lang is yung form para ma-apply natin yung theorem. Tapos dito naman sa 3x, paano mababawi yung 3x or maa-undo yung pag-multiply ng 3x sa numerator? Magdi-divide tayo ng 3x, 'di ba, sa denominator or mag-multiply ng 1 over 3x. Tapos yung meron pa kasing natira, 'di ba? Si cosine 7x, 'di ba? So pwede niyo na lang yang kopyahin dito sa dulo as 1 over cosine 7x. Yan. Tapos, pag multiply na natin, so bale, limit as x approaches 0. So, pwede nyo ngayong i-distribute yung limit as a product. Kasi pwede yon by property ng limit. So, kung meron kayong limit ng f of x times g of x as x approaches a, equal yan sa limit ng f of x as x approaches a times limit of f of x as x approaches, g of x, sorry. Or pwede ding hindi lang dalawang function. Pwedeng dagdagan nyo f of x, g of x, h of x, and so on. So, yun yung gagawin natin. Didistribute natin yung limit as a product. Magiging limit ng sin 7x over 7x as x approaches 0 times limit ng 3x over sin 3x as x approaches 0. And then ito, pag-iisahin ko. Limit ng bale 7x numerator over denominator 3x cosine 7x as x approaches 0. So, di ba ito, by limit theorem na nga, okay, 1 yung sagot. So, dito rin, 1 din yung sagot. So, 1 na to times 1 times, ano naman yung limit neto? So, pwede nyo palang i-cancel yung x. So, magiging ano na sa 7 over 3 cosine 7x. So, pwede nyo bang i-direct sub na lang yung 0 sa x? Yes, kasi hindi naman mag-i-indeterminate na yan, di ba? So, plugging nyo na lang yung 0 sa x. So, 7 over 3 times cosine times 0. So, 1 times 1, so 1 pa rin yan. So, matitira na lang is 7 over 3 times cosine 7 times 0, cosine 0 or 1. So, bale, 7 over 3 times 1 or 7 over 3. So, the value of the limit is 7 over 3, 7/3. Okay, next. Number 44. For number 44, limit ng sin x over 5 square root of x as x approaches 0 from the right. So, from the right, ibig sabihin, ina-approach ni x yung 0 through values greater than 0. 0.00001, ganun. So, applicable pa rin naman yung theorem kanina kapag right hand or left hand limit, kahit hindi two-sided limit. So, kapag dinirect sub mo yung 0 dyan, obviously, mag-i-indeterminate. So, hindi pwedeng direct sub. Apply natin ng theorem. Mag-manipulate ulit tayo. So, di ba, kailangan nga natin kay sin x, kung x yung nasa loob ng sin, dapat may x ka rin sa baba. Di ba? As x approaches 0 from the right. Kaso, babawiin natin yan.
hindi pwedeng nag-divide ka lang ng x. So, para mabawi, ma-undo yan, mag-multiply ka ng x over 1. Okay? Tapos, etong natira, yung 1 over 5 square root of x, dito mo na lang isulat sa dulo. Yan. So, pwede mo ngayon i-distribute yung limit as a product, ito, tsaka ito. So, magiging limit ng sin x over x as x approaches 0 from the right times the limit, ito pag-i-send ko limit ng x bale over 5 square root of x as x approaches 0 from the right. So, di ba ito, ang limit na niyan by theorem is 1. So, may 1 tayo times, so paano naman evaluate yan? Pwede nyo muna itong i-simplify. Yung x over square root of x, di ba by fractional exponent, yung square root of x is equal siya sa x raised to 1/2. So, nagdi-divide ngayon tayo ng same base x. Yung taas may exponent na invisible 1. So, paano pag division law? Gagawin nyo is copy nyo yung base x and then subtract the exponent, yung numerator minus denominator. Bale, ano yan? 1 minus 1/2 is 1/2 or square root. Square root of x. Tapos over 5 as x approaches 0. Ayan. So, bale, ito, wala na yun. Naka-times 1 ka lang naman eh. Pwede mo na bang i-direct sub yung 0 sa x? Yes. Kasi, square root of 0 from the right, mag-exist yan. Kasi, greater than 1, di ba? Hindi yan magiging undefined. So, okay siya i-direct sub. Otherwise, kapag from the left yan, hindi pwede kasi negative square root ng negative yan kapag kinuha mo. Magkakaroon ka ng imaginary. So, ito, goods kasi from the right. Yung ipapasok mo sa x is greater than 0. So, pwede mo i-direct sub na lang yung 0. So, square root of 0 over 5, still 0 over 5 or 0. So, the answer is 0. So, the value of the limit is 0. Okay, next. Number 45. For 45, limit of sin x squared over x as x approaches 0. Pag dinirect sub mo uli yung 0 sa x, mag-i-indeterminate yan kasi sin 0 squared is sin 0, 0. Over 0, 0 over 0. So, applyan natin ng theorem. Magmamanipulate tayo. So, di ba sa numerator, may sin x squared. Yung nasa loob ng sin, yung f of x niya bale is x squared. So, kailangan meron kang x squared din sa baba, sa denominator. Okay. Para ma-apply yung theorem. Pero, kailangan ma-balance mo yung pagdagdag ng x squared sa denominator by multiplying sa numerator ng x squared or multiply mo x squared over 1. Tapos, ito, yung 1 over x, sama mo na lang yan dito sa dulo mo isulat, 1 over x. Yan. So, pwede nyo na ngayon i-distribute yung limit as a product dito tsaka dito. So, magiging limit ng sin x squared over x squared as x approaches 0 times limit ng x squared divided by x squared or bale x na siya. Diba? As x approaches 0. And then, pwede na nating ma-apply yung limit theorem dito na ang sagot dito ay, ang limit niya is 1. So, 1 times limit ng x as x approaches 0, pwede mo nang i-direct sub yung 0 sa x kasi defined naman yan, di ba? So, 1 times 0 or 0. Okay? Next.
number 46. For number 46, what if limit ng sin h over 1 minus cosine h as h approaches 0? Okay, so paano kapag ganito? Pwede nyo bang i-direct sub yung 0 sa h? Hindi pwede kasi magiging indeterminate. Sin 0 over 1 minus cosine 0. Sorry, excuse me. That's 0 over 1 minus cosine 0 is 1. 0 over 0. Indeterminate. So, magmamanipulate tayo. So, kailangan natin dito sa sin h, magkaroon siya ng same function sa loob nung sin na h. So, maglalagay ka ng h sa denominator. So, ibig sabihin, nag-divide tayo ng h. Pero, kailangan mabalance yan. Para mabalance yung pag-divide ng 8, ng h, magmumultiply tayo ng h sa numerator. Or multiply natin by h over 1. Wait lang. Tapos, itong 1 minus cosine h, actually, mag-i-indeterminate pa rin pala siya, no? Kapag dinirect sub mo. So, ang gagawin natin, wala naman kasi tayong theorem for 1 minus cosine h sa denominator. Sige, bago ko to gawin, pwede naman na actually, sige. So, magkakaroon ka ng 1 over 1 minus cosine h. Pero, magmamanipulate tayo mamaya. So, itong unang term, didistribute na natin yung limit as a product. So, limit ng sin h over h as h approaches 0. Okay, times limit ng, so ito, pagsasamahin ko as 1, h over 1 minus cosine h as h approaches 0. So, ito nga, limit niya nan is 1, right? So, 1 times limit neto. Kaso kapag nga pinlagin mo ulit pabalik yung h na 0, mag-i-indeterminate ulit. So, ang gagawin natin dito yon, i-conjugate natin or i-multiply natin both numerator and denominator by the conjugate nung 1 minus cosine h. Ibig sabihin nung conjugate, kokopyahin nyo lang yung first term, 'di ba? 1. Tapos additive inverse nung second term. Negative cosine h kasi siya. So magpa-plus cosine h. Okay, so 1. Or actually, kaya natin to ginawa kasi by special product, 'di ba, 1 minus cosine h plus 1 plus cosine h, magiging difference of two squares, 1 squared minus cosine squared h. Or 1 minus cosine squared h, para ma-produce natin by Pythagorean identity yung sine, 'di ba? Para magamit uli natin yung theorem na to, 'di ba? So, pag minultiply natin, magiging limit sa numerator h times 1 plus cosine h over ito nga, magiging 1 minus cosine squared h or by Pythagorean identity, sine squared h as x approaches 0.
So, ang gagawin nga natin ulit, applyan natin ng theorem to. Kailangan magkaroon tayo so magmamanipulate ulit tayo. So, kung meron tayong sine squared h sa denominator, anong kailangan niya sa numerator? 'Di ba may h sa loob ng sine? So, h din. Kaso, hindi lang siya sine, naka-squared. So, dapat i-square mo rin tong h. Okay, mamaya para magamit natin yung power of a quotient law of exponent. Pag-iisahin na lang natin as quotient raised to the second. Tapos, yung mga hindi natin, actually, ibabalance pa pala natin. So, hindi pwedeng nag-multiply lang ng h squared. Magdi-divide tayo or mag-multiply tayo ng 1 over h squared para mabalance, right? Tapos, yung mga hindi nagamit, ito. Si h times 1 plus cosine h. Copy nyo na lang sa dulo. So, bale, i-rewrite ko siya as a limit as x approaches 0 ulit. As a product. Didistribute mo yung limit as a product. So, limit ng, eto susulat ko siya as h over sine h quantity squared by power of a quotient. Right? Tapos, x approaches 0. Tapos, pwede nyong ipasok yung limit sa loob ng square. Property ng limit yon. So, magiging limit ng h over sine h as x approaches 0 quantity squared. Tapos, ito, pag-iisahin ko, limit neto is, so, pwede nyo i-cancel yung h dito. Tapos, magiging h to the first na lang yung denominator. So, 1 plus cosine h over h as, but x to, sorry. H pala. Nasanay tayo masyado sa x. Yan. So, magiging na siya, times the limit ng 1 plus cosine h over h. Okay? Limit as h approaches 0. Okay. So, di ba ito, by limit theorem na nga is 1. So, 1, tapos naka-squared pa siya, magiging 1 squared times the limit neto. Kapag dinirect sub nyo to, sige, direct sub natin Magi-indeterminate pa ba yan? Try nyong i-direct sub. So, 1 plus cosine 0 over 0. Diba yung 1 squared, wala na yan. 1 lang naman yan eh. So, ito na lang yung mahalaga. Bale, 1 plus cosine 0, 1 plus 1 over 0. So, 2 over 0. So, kapag hindi 0 yung numerator, tapos 0 yung denominator, hindi yan indeterminate. Undefined. Pero, hindi naman totally 0 to eh. Mag-a-approach lang yan sa 0 kasi limit. So, di ba naturo ko sa inyo na kapag constant yung numerator, tapos mag-a-approach sa 0 yung denominator, infinite limits yan. Di ba? Pero anong sign? Positive or negative? So, i-check nyo ngayon. Kaso, wala ka namang sinabi dito na h approaches 0 from the right or from the left. Iisa-isahin nyo yun. Yung right hand tsaka left hand. So, ang daming concepts na magagamit uli. Yung infinite limits na discuss ko sa previous lessons, tapos yung one-sided limits na discuss ko na rin sa previous lesson. So, dapat napanood nyo na yun dun sa mga previous lessons natin. Nakalink naman sa description. So, kailangan nating makonsider yung one-sided limit kasi wala namang specific nga na nilagay na sign dito, plus or minus ba? Right hand ba or left hand? So, tayo yung maghahanap nun. So, kapag right hand limit, ibig sabihin, so, right hand limit, diba? So, gagawin natin, ito na lang. Yung part na lang na yan na natira, limit ng 1 plus cosine h over h as
as h approaches 0 from the right. So, isa-substitute nyo yung 0, magiging 1 plus 0 cos 0 over 0 positive. So, 1 plus ito, 1 pa rin, di ba? Over 0 positive. So, 2 over 0 positive. Ibig sabihin, mag-a-approach si 0 sa 0, mag-a-approach si H sa 0 through positive value. So, alam nyo na ngayon yung magiging sign. Infinite limits yan na anong sign? Positive divided by positive, positive. Okay. Kaso, iti-check pa natin yung LHL, yung left-hand limit. Gagawin lang natin this time from the left. Okay, gagawin ko tong negative sign, may sabihin, mag-a-approach naman si H sa 0 through negative values. So, pwede nyo lang i-direct sub na lang si H, si 0 sa H. So, 1 plus cosine 0 over 0. So, 1 plus cosine 0 pa rin is 1 over 0 negative. So, 2 over 0 negative. So, infinite limit pa rin yan. Anong sign niya ngayon? Dahil yung denominator mo na is negative, diba? So, positive divided by negative, negative. Ibig sabihin, hindi nag-equal yung right hand tsaka left hand. Kasi yung right hand is positive infinity, yung left hand is negative infinity. Hindi mag-de-exist yung two-sided limit. Diba? Kasi magkaiba yung right hand tsaka left hand. Therefore, ang sagot dito, the limit does not exist or DNE. Yeah. So, yung sagot pala dito sa problem number 46 does not exist. Okay? Okay, next. Number 47. Limit of t squared over 1 minus cosine squared t as t approaches 0. So, kapag dinirect sub nyo yung 0 sa t, mag-i-indeterminate yan, di ba? So, hindi pwede. Magmamanipulate tayo. Or una, pwede muna nating i-represent ito as sine squared. Kasi 1 minus cosine squared t by Pythagorean identity, it is equal to sine squared t. Right? Yan. Tapos saka na natin i-apply yung limit theorem. Actually, saktong-sakto na siya, oh. Meron kang t sa loob ng sine, meron kang t sa taas na naka-squared. Since naka-squared din si sine, tama lang dapat na naka-squared din yung t. So, gagawin nyo na lang, i-rewrite nyo siya by quotient, power of a quotient law of exponent, limit ng t over sine t quantity squared as t approaches 0. Tapos, pwede nyong ipasok yung limit sa loob ng square, property ng limit. So, magiging limit ng t over sine t as t approaches 0, quantity squared. Alam na natin by theorem na itong limit na itong nasa loob ng parenthesis is 1, right? So, tapos naka-square pa siya, 1 squared, 1 pa rin. Okay? So, the value of the limit is 1. Next, number 48. 48, limit ng theta squared over 1 minus cosine theta as theta approaches 0. Yan, kapag dinirect sub nyo uli yung 0 sa theta, mag-i-indeterminate yan. So, magmamanipulate tayo. So, dito sa denominator, di ba wala naman tayong theorem sa denominator na 1 minus cosine theta. Yung ginawa natin sa previous problem, kailangan mag-produce tayo ng sine squared by multiplying both numerator and denominator by the conjugate ng 1 minus cosine theta, which is, kokopya nyo lang yung first term na 1, tapos opposite sign ng second term. So, kung negative cosine theta plus cosine theta tayo sa conjugate niya.
Tas copy nyo lang din to sa taas. 1 plus cosine theta. And saka nyo i-multiply. So, bale, 0, theta squared times the quantity 1 plus cosine theta divided by, eto, pag minultiply nyo na yan, difference of two square special product, magiging square of the first term 1 square, minus square of the second term cosine theta. So, cosine squared theta, magiging 1 minus cosine squared theta nga, or by Pythagorean identity, yung 1 minus cosine squared theta is sine squared theta. Yan. So, dito tayo may theorem, di ba, na kapag may sign tayo sa baba or sa taas, pwede tayong mag-manipulate. So, actually, eto, meron na agad tayo. Di ba, kailangan natin ng theta sa numerator kasi yung nasa loob ng sine is theta. Tapos, naka-squared si sine, naka-squared na rin si theta. E di, saktong-sakto na, di ba? So, pwede natin gawing limit ng theta squared, pag-iisahin ko siya, tapos limit ng 1 plus cosine theta. Tapos, i-distribute mo yung limit as a product dito tsaka dito. So, pwede nating isulat as limit ng, ito gagawin ko na siyang by power of a quotient law of exponent, theta over sine theta quantity squared. Right? As theta approaches 0. Tapos, by property ng limit, pwedeng pumasok si limit sa loob ng squared. So, magiging ganito na siya. Quantity, limit of theta over sine theta as theta approaches 0 squared. Tapos, dito, i-multiply nyo lang din yung limit, distribute 1 plus cosine theta as theta approaches 0. Yan. So, by theorem, ito na nga, ang limit niya is 1, right? So, 1, tas naka-squared pa siya, 1 squared. Times, ito, pwede nyo bang i-direct sub yung 0 sa theta? Yes, magiging defined naman yan, hindi magi-indeterminate, di ba? So, 1 plus cosine 0. So, 1 square is 1 times 1 plus cosine 0 is 1 din. So, ang sagot is 1 times 1 plus 1 or 1 times 2, 2. So, the value of the limit is 2. Okay, next. Number 49. Paano naman kapag limit ng x over cosine pi over 2 minus x as x approaches 0. Yan, pwede nyo bang i-direct sub yung 0 sa x? Mali magiging 0 over cosine pi over 2 minus 0 or cosine pi over 2. Diba yung cosine pi over 2, cosine ng 90 degree kasi yung pi over 2, diba? E di 0. So, indeterminate, bawal. Pero, pwede nating applyan ng identity. Diba ano to? Cofunctions identity. Ano yung cosine ng 90 minus x? Diba sine? So, limit ng x over sine x. Or kung gusto nyong gamitan ng ng difference of angle identity, pwede rin. Yung cos, cosine, sin. Diba? Pero, standard naman na kasi ito eh. Cosine 90 minus x is sine x. By theorem. E di, naging siya, limit theorem na kapag may x over sine x, limit as x approaches 0, 1. Diba? So, the answer is 1. Okay, next. Number 50. Limit of x squared minus 3 sine x over x as x approaches 0. Yan. So, try muna nating i-distribute si x kasi dalawang terms tayo. So, magiging limit ng x squared, divide nyo each term on the numerator by x. So, x squared over x minus 3 sine x over x as x approaches 0. Eto, makakancel mo yung x.
x to the first na lang. So, limit ng x minus 3. Ito, wala na. Hindi na siya masisimplify. Copy nyo na lang. Yan. Tapos, pwede nyo i-distribute yung limit ngayon. Di ba? So, limit ng x as x approaches 0 minus 3 minus limit ng 3 sin x over... Actually, itong 3, pwede nyo yung igilid. Igilid sa limit, pwede. Try natin, igilid nyo na lang. So, 3, limit ng sin x over x as x approaches 0. So, ito, anong limit niyan? Ida-direct sub mo lang yung 0 sa x, di ba? So, 0 minus 3 times, ito, anong limit neto? By theorem, that's equal to 1. So, 3 times 1. So, 0 minus 3 times 1, negative 3. So, the value of the limit is negative 3. Okay, next. Number 51. 50 yan, no? Ayan, 51. So, limit ng 1 minus cosine 3h over cosine squared 5h minus 1 as h approaches 0. Yan, pag dinirect sub nyo tong nyo tong 0 sa h, mag-i-indeterminate yan. Diba? Magiging 1 minus cosine 0, 1. So, 1 minus 1, 0. Tapos, cosine 0, 5 times 0, cosine 0 squared, 1 minus 1, 0. So, hindi pwede. Bale, magmamanipulate tayo, a-apply natin yung mga theorems. So, dito sa baba, pwede nyo yung applyan ng Pythagorean identity agad. Right? So, limit ng 1 minus cosine 3h, kaso nakabaliktad. Diba dapat, it should be negative, it should be 1 minus cosine squared 5h para mag-equal siya sa sine squared 5h. Baliktad. I-factor out nyo yung negative. So, pag finactor out mo yung negative, magiging negative quantity 1 minus cosine squared 5h. Right? So, magkakaroon ka lang ng negative, bale. So, negative sine squared 5h as h approaches 0. Ayan. Tapos, dito naman, sa numerator natin, i-rationalize natin. Magmumultiply ako ng 1 plus cosine 3h, both numerator and denominator. Yung conjugate netong 1 minus cosine 3h, di ba? Copy nyo lang yung first part, yung first term, then opposite sign ng second term, kaya positive. So, magiging yan. Ito, pag minultiply nyo, na siya? Difference of two squares. So, square nyo yung 1 square, minus square nung second term na cosine 3h. So, cosine squared 3h. So, bale, 1 minus cosine squared 3h over negative sine squared 5h. Multiply nyo to times 1 plus cosine 3h. Yan. Ito, another Pythagorean identity. Diba? So, magiging sine squared 3h na siya. Over negative sine squared 5h, 1 plus cosine 3h. Yan. So, pwede na nating ma-apply yung theorem, limit theorem sa sine. So, di ba, kapag meron tayong sine sa numerator, particularly sine squared 3h, kailangan, para ma-apply yung theorem, meron kang, kung anong nasa loob ng sine 3h, meron ka rin dapat niyan sa denominator. Pero, naka-squared kasi si sine. So, dapat quantity squared mo rin siya. Sige, mamaya natin babawiin yung pag-divide ng quantity 3h squared. Ano pang meron tayo? Etong sine, right? Sa denominator, sine squared 5h. So, dahil 5h naman yung nasa loob ng sine, dapat sa numerator mo 5h.
Pero naka-squared si sign eh. So, dapat 5h quantity squared ang i-multiply nyo. Tapos, saka natin babawiin. Kasi hindi nga pwedeng nag-divide tsaka multiply lang tayo basta-basta. So, itong 3h quantity squared na dinivide, babawiin natin by multiplying sa numerator ng 3h quantity squared. Or 3h quantity squared over 1, multiply nyo. Tapos, itong pag-multiply natin ng 5h quantity squared sa numerator, babawiin natin by dividing 5h quantity squared. Or multiply natin by 1 over 5h quantity squared. Tapos, may mga hindi pa tayo nagamit. Itong negative quantity 1 plus cosine 3h. So, idulo ko na lang. Dito ko na idudulo. So, 1 over negative 1 plus cosine 3h. Pinagkasya lang. So, lakihan natin para mas visible. Yan. Dito ko na lang isusulat. Ito ay yung negative 1, quantity 1 plus cosine 3h. Tsaka natin ngayon, i-distribute yung limit as a product. Dito, dito, tas ito pag-iisahin na lang natin. Okay? So, magiging limit ng, ito, isusulat ko na siya as sin 3h over 3h quantity squared by quotient, power of a quotient law of exponent. Tapos, pwede nyo ipasok yung limit sa loob ng squared. So, magiging ganito siya. Limit ng sin 3h over 3h as siya per zero quantity squared times. Ito naman, so susulat ko na lang din to by power of a quotient law as 5h over sin 5h quantity squared as h approaches 0. So, pwede uli nating ipasok yung limit sa loob ng squared, property ng limits. So, magiging times quantity limit of 5h over sin 5h squared as h approaches 0. Tapos, ito, pag-iisahin natin. So, limit ng, so sa numerator natin, 3h quantity squared. Sa denominator, itong negative na to, lagay ko na lang sa taas. Tapos, 5h quantity squared times 1 plus cosine 3h. Yan. Ito, by theorem, pareho sila ay equal na sa 1. Right? So, magiging 1, kaso naka-squared pa siya, times 1, naka-squared din, then times the limit nito, i-simplify muna natin. Okay, so 'di ba? Pwede mong i-distribute yung squared power of a product law. So negative 3 squared h squared or 9h squared over dito rin yung 2 na exponent sa 5h quantity squared, distribute mo, so 5 squared h squared. Magiging 25h squared tapos times 1 plus cosine 3h. So, pwede mong makancel si h. So, ang natira na lang is negative 9 over 25 times, sige, palakihin nga natin to. 25 times 1 plus cosine 3h. Yan. As h approaches 0. So, ito 1 squared times 1 squared, 1 lang naman yan eh. So, wag natin isulat. Ito, pwede nyo na bang i-direct sub dito yung yung 0 sa h? Yes, kasi hindi na yan mag-i-indeterminate, magiging define na yung value yan eh. So, negative 9 over 25 times 1 plus cosine 3 times 0. So, negative 9 over 25 times 1 plus cosine 3 times 0 or cosine 0 is 1. So, negative 9 over 25 times 1 plus 1, 2. Bale, negative 9 over 25 times 2, 50. Or, lagyan nyo na lang yung negative sign dito sa gitna ng fraction. So, negative 9
over 50. The value of the limit is negative 9 over 50. Okay, sige. Isa pa. 52. Limit ng 2 minus cosine 3x minus cosine 4x over x as x approaches 0. Yan. Pag dinirect sub nyo yung 0 sa x, mag-i-indeterminate yan kasi 2 minus cosine 3 times 0 cosine 0, 1 minus cosine 4 times 0 cosine 0, 1. So, 2 minus 1 minus 1, 0. Tapos, over 0, x, di ba? So, bawal. Mag-manipulate tayo. So, di ba may theorem din tayo na kung meron tayong limit ng 1 minus cosine of f of x over f of x as x approaches 0 or as x approaches a, it is equal to 0. Kung yung limit ng f of x as x approaches a is 0 and yung f of x is non-zero function. So, ang gagawin natin, di ba itong 2, para makaproduce ka ng 1, gawin niyo siyang 1 plus 1. 2. Tapos, yung tig-isang 1, isasama ko dito, tsaka dito. So, ang mangyayari niyan, magiging limit ng 1 minus cosine 3x plus 1 minus cosine 4x. So, same lang yan, di ba? Kasi pag inad mo yung 1 plus 1, 2. Nagkaroon lang tayo ng ganitong form. Over x as x approaches 0. Tapos, pwede nyong i-distribute yung x. Divide nyo itong 2 terms by x pareho as a quantity. So, limit ng 1 minus cosine 3x over x plus 1 minus cosine 4x over x. So, saka natin i-apply itong theorem. Dapat, yung nasa loob ng cosine, which is 3x, yan yung f of x natin dito sa theorem. Meron ka rin dapat yan sa denominator. Kaso x yung nasa denominator mo eh. So, ang gagawin mo, pwede kang mag-divide 3 and multiply 3. So, limit ng cosine 3x over 3x. So, nag-divide ng 3. Para mabalance yun, magmumultiply ka ng 3 over 1 or 3. Right? Dito rin, pwede mong i-divide by 4 para maging 4x. Kapareho na nung nasa loob ng cosine na function, 4x yung denominator. So, para mabalance yung pag-divide ng 4, mag-multiply ka ng 4 over 1. Tapos, pwede mo nang i-distribute. So, itong 3, pwede mo nang igilid yan. So, 3, limit ng 1 minus cosine 3x over 3x as x approaches 0. Ito ring 4, limit, igilid nyo na sa limit kasi constant lang siya. Limit ng 1 minus cosine 4x over 4x as x approaches 0. So, di ba itong limit na nga neto by the theorem kanina is 0. Right? So, bale 3 times 0 plus ito 4 times limit uli nito 0. So, 0 plus 0 or 0. So, the value of the limit is 0. Next, sige, isa na lang. 53. Limit of pi minus x over sine x as x approaches pi. So, pag dinirect sub mo yung pi sa x, mag-i-indeterminate yan kasi pi minus pi over sine pi is
0 over sin pi or 180 degree is 0. So, bawal. So, hindi natin so i-distribute natin to. Try nating i-distribute. Or actually pala, hindi kasi kasi sin pi is 0. Ang sin pi is 0, so hindi siya hindi natin pwedeng ma-apply yung limit theorem, no? So, ang gawin natin, mag-substitution. Let t equal to pi minus x. Pwede yan. Itong nasa numerator. Tapos, magiging x, kapag sinolve natin dito is, transpose nyo tong si negative x sa kaliwa, positive x na siya, equal to pi, transpose t sa kanan, minus t. Yan. Anong mangyayari kapag yung x is nag-a-approach sa pi? Diba anong i-approach ni t kapag ganun? So, dito sa substitution, if x is approaching pi, then t will approach sa 0. Kasi pi minus yung x na nag-a-approach sa pi minus pi 0. So, gagawin nating bagong itsura ng limit is, limit ng pi over x, diba t na siya? Over sin, nung x is, ito na siya. Dapat maging in terms of t yung bagong limit. So, pi minus t. And then, itong t, mag-a-approach na sa 0. Kasi nga, equivalently, kapag yung x is nag-a-approach sa pi, dahil ginamitan natin ng substitution, yung t is mag-a-approach sa 0. Yan, naging in terms of t na siya. Right? Pwede nyo tong applyan ng identity. So, alam natin, by supplementary identity ng sin ng pi minus t ay equal pa rin yan sa sin, right? So, limit ng t over sin t as t approaches 0. Or pwede nyo gamitin yung difference of angle. Ano oras na ba? Yung difference of angle identity, ano yun? Kapag sin pi minus t or sin A minus B, sin cos cosine. Diba? So, sin A cos sin B minus cos sin A sin B. Bale, yung A mo is pi, yung B mo is t. So, magiging sin pi cos sin t minus cos sin pi sin t. Ito, 0 to. Si sin pi is 0. So, 0 minus, ano yung cosine pi? Negative 1 sin t. So, 0 minus negative 1 times sin t, positive sin t. So, na-prove natin na yung sin pi minus t is really sin t. O, di ba na to, theorem na to? Limit ng t over sin t as t approaches 0 is 1. So, therefore, the value of the limit is 1. Okay, so, siguro hanggang dito na lang. So, nakasolve na rin tayo ng total of 53 problems for this topic, limits of trigonometric functions. So, siguro sa next lesson natin or sa next tutorials ko, iba ng lesson. Baka mag-proceed tayo sa basta check na lang natin. Check natin kung mag-delimit definition na tayo ng derivatives. So, since marami na kayong alam sa limits, di ba? Abangan nyo na lang. So, subscribe na lang kayo sa YouTube channel ko, guys. Engineered Math. And lilink ko na lang din sa description yung mga past video tutorials natin. Tsaka yung pinaka-playlist na rin sa differential calculus. Okay, para pwede nyong panoorin
lahat ng mga video tutorials natin, simula sa unang lessons nyo hanggang sa pinakadulong lessons sa differential calculus. Para meron na kayong video tutorial guide playlist from our YouTube channel, Engineered Math, sa buong subject nyo na differential calculus. So, pwede nyo na yung i-binge watch or i-marathon pag kailangan nyong mag-review or mag-advance study, di ba? So, good luck sa mga nagte-take ng differential calculus subjects. Kayang-kaya nyo yan. Mag-practice lang kayong mag-solve ng maraming problems. And panoorin nyo lang yung playlist ko sa YouTube. Engineered Math YouTube channel. Differential Calculus Playlist. Gawin yung guide. Basta pag nanonood kayo ng video tutorials ko, binibinge watch nyo, as in lahat, sunod-sunod naman yung mga topics doon. Tapusin nyo medyo mahaba kasi yung mga videos. Mas malaki na yung chance nyo to pass the subject. Etong differential calculus. Okay, sige. See you on my next video tutorial. God bless. Bye-bye.